Last Wednesday, if you were here sa atong prayer worship or kung appeal mo or naka-join mo sa online, nag-share ko og pipila ka several interesting facts about kaning drug and alcohol addiction. No, siguro ibalik lang nako kay naana pud ko iingon about ani karong morning. Kabalo mo nga only 43% sa mga kanaganing nahimong addict sa drugs, alcohol, who undergo ang kanang magparehab, only 43% ang makahuman sa program. So kung naay 20 or let's say 100 sa 100, 43 lang ang makahuman. No, ingana ka mubo, no? Ingana pud siguro kalisod gyud kung mahimo kang kanang addicted sa isa ka particular nga substance. And out of 43%, out of aning 43, only 40 to 60% ang mga kanaganing pagkahuman sila sa ilang rehab, murelapse, mubalik sa ilang daang kinabuhi. So imagine kung 43, around pila man ang 40%. Let's say 50% na lang, tunga-tunga sa 40 o sa 60. 20 lang katao, ang sa 43, 20 katao mubalik sa pagiging addicted sa drugs or sa alcohol. No, murag unsa kayo subo kay paminawon pero ingana ang statistics. Now, na po ko'y nakita na pud nga interesting facts. Dili na pud ni about alcohol or drugs, pero about kaning bisyo sa pagpanigarilyo. Okay, kaning smoking. Ingon sa statistics, kabalo ba mo that 0% of people nga naningkamot nga mukwit sa pag-smoke, sa ilahang kaugalingon lang, 0% ang mag-succeed. Kana ganing, muingon lang siya one day sa iyang sarili nga, muundang na gyud ko ani. Kung sariling paningkamot lang daw, 0% ang success rate sa isa ka tao. Can you imagine? No, wala pa'y tao ang niingon sa iyang kaugalingon nga, muundang ko, sa iyang kaugalingon lang, siya lang naningkamot sa iyang sarili, niya nakaundang yun siya sa pagpanigarilyo. So kung kaya na nimo, kung nahimo na nimo, ikaw ang pinakaunang nga tao, Guinness World Record ka, no? Kung nahimo na nimo. Kung ingon sila, if you add a determination tool, kung naa daw kay tool nga gamiton, like for example, kabalo ba mo aning ginatawag nga nicotine patch? Kaning nicotine patch, mura ra na siya og band-aid kadakua nga ibutang nimo sa imuhang dire, no? Unya ingon sila nga mawala daw imong cravings sa nicotine nga ginahatag sa pagpanigarilyo. Kabalo mo pag mogamit daw kaani, pila ka percentage ang sa tan-aw ninyo success rate mo taas? Only 5%. Nga pag mogamit ka ato, only 5% sa mga tao ang makaundang sa pag-smoke. But, ingon sa statistics, if you add a support group or a community nga moalalay sa imuha sa pag-undang ani imuhang kaning smoking addiction, kabalo mo ang success rate goes up to 40%. Ingana ka taas ang pwede nga matabang or ang success rate nga pwede matabang if you are involved in a support group nga moalalay sa imuha, mo remind sa imuha, maminaw sa imuhang struggles, especially when it comes to particularly kaning smoking, no, addiction sa smoking. Now, para sa ato ang mga Kristiyano, dili sayon ang always sayon ang pagsunod sa maayo o ang kanibang pagkinabuhi para kang Jesus, no? Kabalo man ko nga kita tanan gyud makaingon ani nga it's not always easy to follow Jesus. Dili sayon ang paghimo sa tama, especially dirita sa kalibutan na always na temptation sa atong palibot, na atay mga kanang ginatubang nga kanang kita lang. Lisod jud if we do kaning journey of Christianity on our own. Diba? If you look back sa atong mga niagi nga mga sermons, kinahanglan yun nato ang Holy Spirit, kinahanglan nato ang kanang
kanang holiness sanctification mo na nga atong tema karon. But any struggle is significantly easier to face and even to overcome. Kani atong mga struggle, mas kaya na to atubangon, mas kaya na to i-overcome if aduna kitay community nga muuban sa atoang journey. This battle nga kanang ginabattle na to against sin, against temptation, against kaning mga trials nato sa kinabuhi, mas kaya na to atubangon, mas kaya na to i-overcome if naa kitay support group or if naa kitay community nga muuban ka nato kani sa atoang journey. And ang simbahan is what God has given to us as our community. Mao ni atong ginatawag nga community sa Ginoo. Ang simbahan dili ni siya murag classroom nga kana bang magpa-attendance lang ta every time nga naitapok kay para kapasar ta sa langit mo man ano, pa-attendance, musulod sa klase kay para dili mabagsak. Pero the church is not like that. No, dili ta mo adto lang diri, magpa-attendance ta kay para kasulod ta sa langit, dili ingana. Dili ni siya, basta na-bless na ko, niadto ko dire, nikanta ko, naminaw ko sa pulong sa Ginoo, napanalanginan ko, okay na to, muli na ko. No? If ingani ang imong thinking sa imong pag-adto dire, igsuon, you are missing out sa gusto nga buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Naa kay portion nga dako kay nga na-miss out if ang imong pag-adto diri sa simbahan is kanang adto-adto lang. Wala ta na involved sa kaning community sa Ginoo. So this morning, I want us to consider unsa ka importante ang kaning mahimo tang involved sa kaning community sa Ginoo. No? Kani man gyud ang atong community. Kung naa ka diri karon, Tagsi is your God's community for you. And so nganong importante man, 3 reasons why we or kita, ako, we need to be involved in this community of God. And let us open our Bibles to Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Again, tulo ka rason nga nung kinahanglan kita mahimong involved gyud aning community sa Ginoo nga gihatag sa atoa. And ang pinakauna nga reason, first reason is because in this community, dirita, we are enabled to love. When we are involved in this community, kung parte kita aning community, dili nang kanang parte lang nga, kanang apil-apil lang, member ta aning nga church, dili. Kada bang mo apil, mo join kita sa mga activities, sa mga tanang mga buluhaton diri sa church, it enables us to love. Diri ta ginatabangan sa Ginoo makatuon paunsa maghigugma. Isa sa mga major nga issue nganong nasulat ni Pablo kani nga sulat para sa mga Ephesian Christians is tunod sa adunay mga panag-away sa sulod sa simbahan sa Ephesus, no? Especially among the Jews ug sa mga Gentiles. Naagid dugay na magid nga away, no? Kaning between the Jews, mga Israelites, and sa mga Gentiles. Now, ang mga Jews mo claim sila nga dili kami lang ang maluwas kay kami gud ang kanang katawhan sa Ginoo. Kami ang pinili nga katawhan sa Ginoo. Kami ang nihimo sa mga dapat himuon para mahimo kang miyembro sa pamilya sa Ginoo. Pero ang mga Gentiles, mo claim pud sila nga kami pud ang maluwas pud mi kay syempre gihatagan gud mi kaluwasan diha kang Jesus Christ. So naay problema kaning mga Ephesian believers, naay mga kanabang pag disagree sa matag usa inside the church. That's why in this first nga mga verses, kaning mga una nga mga bersikulo, unsa ang emphasis ni Paul? Unsa ang ihang ginapakita diri? It's unity, no? Ang gusto nga i-emphasize una ni Paul is kaning unity. That masking unsa pa or asa pa man ka
gikan nga tribo. Ang ilang issue sa una is Jews versus Gentiles. Pero sa ato siguro karon sa atong church karon lahi-lahi man tag issue, no? And mao ni ang pwede nga reason nganong dili ta united. And so Paul is saying whatever tribe you are from or masking unsa pa man imong background, unsa pa man imong mga kaagi in the past. Once nga nahimo kang anak sa Ginoo, unsa man? We are already united diha sa Ginoo. Nahiusa na ta diha sa Ginoo. Unsa iyang gibalik-balik? We are already united in what? In one body. Ita isa na ta kasimbahan mo ni ang lawas ni Kristo. We are united in one spirit. Ana mao na ang Holy Spirit nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. We are united in one hope. Isa lang ang atong paglaom that one day asa man ta patulong dito ta sa langit magkauban kita tanan. We are united in one Lord, si Jesus nga gihatag sa ato sa Ginoo. One faith, one baptism, and one God and Father. Tanan ni siya isa, no? Dili ni siya lahi-lahi nga lahi ang para kay Kuya Arnel, lahi ang para sa kuha, lahi ang para kan Gunggong, dili. We are all united diha sa Ginoo. So dili ni ikaw diha, ako diri, himuha ang himuha dira, himuon pud ako diri, dili ni siya ingana. No? Ang design sa Ginoo is for the church to be one. Mahiusa sa tanan. Inside the church, naamang gitay mga panaglahi-lahi. Lahi-lahi tag kinabuhi, no? But kung tanaw na to ang design po sa church, lahi-lahi taog natay mga auxiliaries, lahi ang men, lahi ang women, young people, naputay mga lahi-lahi nga mga Sunday school small groups, no? Naaman siguro tayo mga kanang suod diri sa church. Lahi-lahi po taog mga kanang usahay, grupo-grupo po do, kanang mga ka-close na to. But again, we are all united in one body of Christ. Tananta nahiusa na diha sa Ginoo. That's why ang hangyo ni Paul sa ilaha is unsa man. Sa first part, ingon siya dira, live a life worthy of the calling you have received. Unsa man ang calling gyud nga una nato nadawat sa Ginoo. That we are now children of God. Kita pamilya na ta sa Ginoo, isip mga mag-igsuon diha sa pamilya sa Ginoo. Now kung basahon nimo later, no, daghan man kay ni og instruction si Paul diri sa mga una nga mga verses kaning be completely humble, gentle, patient. Pero kung usahon ra nimo ni, sumahon lang nimo ni, unsa man gyud ang pinakasamarian nila tanan. God wants us to love one another. Nga sa tanan natong buhaton diri sa sulod sa simbahan, anaa gyud dapat ang gugma. I think kung naa ra jud tay tinuod nga kanabang tinud-anay nga paghigugma sa matag usa, dali ra gyud mahimong humble, no? Kung gihigugma gyud na nimo imong igsuon, we can always be humble, no? Kung labi na sa mga mag-asawa or sa mga in a relationship, kung ang bana gihigugma gyud niya iyang asawa, maski na tama pa ang bana, mali ang asawa, magpaka-humble gyud ang bana kay para walay gubot. Kaya nga naman naa ang gugma. Kung naa ang pagigugma, dali ra mahimong patient, no? Maski na kanang lami na kay masuko, pero because you love that person, you love someone, you are always patient. Dali ra ta kanang naay panagsinabtanay ang matag usa. Di ba pag love nimo ang isa ka tawo, maski naay times nga saputon kaniya kay giaway ka, or maglagot ka kay dugay kay ka siya kasabot, or kanang masuko ka kay nagkamali siya. Mugawas gihapon ang patience, ang gentleness, ang humility. Kani tinuod jud ni sa mga parents. I know mga parents ka-relate ani, no? Naagi mga panahon nga lami kayo murabag tukon na lang nako niya kung anak bigay dugay kay kasabot. Pero because we love our children, you love your children, na-develop yun ang patience sa inyo, na-develop ang humility. No? Love is the main ingredient
to unity. Kung gusto tao kanang panaghiusa, which leads to peace. Kung naay unity, naay kalinaw. Kung gusto ta nga naay panaghiusa, naay kalinaw, especially diri sa sulod sa simbahan, kinahanglan tanan natong buhaton anaa gyud ang gugma. Kung walay gugma, dili gyud ta ka-expect nga naay unity sa atong pamilya, diri sa sulod sa simbahan. And these verses shows us nga when we are God's children, kung nahimo natang anak sa Ginoo, unsa man, we are enabled to love. Kaya nato nga mohigugma nganuman because we are all united sa source sa gugma, and that is Christ. So wala tay excuse igsuon. Kung moingon ka nga lisod man gud ni higugmaon ni akong katapad, dili. Kay nganuman, if you are a child of God, you are already connected to the source of love. So kaya na nimo higugmaon maski na lisod na higugmaon kanay mong katapad, tanaw imong katapad. Maski na lisod na higugmaon from time to time, kaya na nimo higugmaon. Kay nganuman, we are all united in the love of God. So ang pangutana sa ato is karon ba makaingon ba kang love nimo ang tagsi? Dili ang tagsi in general ha, but kaning mga miyembro sa tagsi. Kung tan-aw nimo kanang palibot nimo kanay mo katapad, siguro pamilya man siguro na nimo. Normal lang magyud nga higugmaon na nimo siya. Pero tanawa ang nasa likod, ang nasa tubangan, ang nasa imong sa pikas nga kanang diri pikas nga bahin. Makaingon ba ka nga gihigugma na nimo imuhang kauban diri sa pamilya sa Ginoo? So una is we are already enabled to love. Kung kita parte mahimong involved in this community, tabangan ta sa Ginoo nga mohigugma sa matag usa. Ikaduha, very basic lang magyud niya ang mga punto no. We are also in this community diri ta ma-equip para magserbisyo. No, makita na to in verses 7 to 12. Ginaingon in verse 7 na ang matag usa sa tua nakadawat og grasya. Kung mogingon ta grasya, madunggan ako always nakadawat gyud ko grasya ga hapon. Usa tong usual nga thinking ana. Kwarta, no? Basta maingon ta grasya na ay blessing nga nadawat. Pero kaning grasya nga diri, nga gimension diri ni Paul, dili ni siya grasya nga kwarta. But it is, unsa man ni nga mga grasya, it is the different kinds of ways. Kaning grace that God has given or a portion. Kaya bang lahi-lahi ang iyang paghatag sa matag usa. Kani siya is ang mga lahi-lahi nga pamaagi wherein we can serve one another. So ang matag usa sa atuan, lahi-lahi ta og capacity pamaagi for us to serve one another. So if you look at verse 11, kung muambak ta in verse 11, naghatag pod ang Ginoo sa kani nga community nga mga lahi-lahi nga mga gifted people, no? Kani ato mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So sa church, lahi-lahi po naghatag po og gasa ang Ginoo pinaagi sa mga lahi-lahi nga mga tao, no? E naa sila sa church, unsay pinaka-purpose nila? Ang purpose namo nga mga leaders diri sa church, it is to equip His people, ang mga miyembro sa simbahan, in order for you to serve diri sa sulod sa simbahan. Ang Greek word sa equip is kaning word nga katartismon, which means preparing, mending, or restoring people to their proper use. Murabag, kunyari, nadaot ang isa ka gadget, so ang role is to equip, meaning, kung moingon tag to equip is ayuhon, no, para magamit usab sa iyahang purpose. So ang mga leaders diri sa church, kami nga mga pastors, teachers, maybe atong mga CMT, ang among role is to equip you, to empower you, tabangan mo, so that mahimo ninyo inyong purpose diri sa simbahan to serve. Meaning, ang role sa leaders is to prepare you so that kato ganing mga lahi-lahi nga grasya nga gimension in verse 7, ang mga grasya nga gihatag sa inyo sa Ginoo,
magamit ninyo para sa inyong pagserbisyo sa diri nga community. So we are ang among task as leaders is to equip you to serve diri sa church. Kay kung iasa lang nato sa atong mga leaders, mao man gyud ni usual nga thinking, no? Kung iasa lang nato sa atong mga leaders ang pag-serve, no, dugay gyud ma-build up ang lawas ni Kristo. Dugay ma-build up ang kanisya nga community. Pila lang man mi nga mga pastors, although daghan-daghan man pud mi diri, pero pila lang man pud ang among maserbisyuhan throughout the week, no? Many times mao pud ni ang reason nganong ang isa ka leader, ang isa ka pastor, ma-burn out sa ministry. Kana bang kapuyon, kadugayan, muhawa na po sa ministry. Kaya nga naman, feeling niya, siya lang ang gabuhat sa tanan sa ministry. No? I remember na, di yun ako makalimtan akong experience dire, katong intern pa ko. Di ba sa una na may hapon nga service? And na-timingan atong na ICMT meeting. Nya ako'y gi-assign nga magwali. So, ambot lang po dato nga schedule nga murag wala gyud ko kalingkod diha sa kanang lingkuranan. Kay nga naman pagsugod, ako nag-opening prayer, tapos nagpiano, pagkahuman og piano, nigwali, pagkahuman og wali, nibalik na pag piano kay nag-offertory, hangtod closing prayer kay tanang leaders na dito sa CMT meeting. Pero nakaingon kong dili gyud kaya kung ikaw ra gyud isa. May na lang wala gyud ko ka song lead gyud ato nga panahon na. Naara gyud nagimong song leader ato. No? Pero dili gyud kaya sa isa ka tao lang or sa mga pastors, sa mga leaders lang ang buluhaton sa Ginoo. If we really want to see the Church of God, this community nga padayon nga mag-grow, padayon nga ma-build up. But if ang matag usa magpa-equip para mohimo sa pagserbisyo, then mas paspas ang pagtubo o ang paglig-on sa simbahan. That's the reality. Now, if everyone is equipped to serve, mas paspas, mas kaya, or mas dali nga mulig-on ang buluhaton or ang kanisya nga community. So, igsuon, if dugay nakadiri sa church, and wala paghihapon ka naka-appeal sa masking unsa nga ministry, then sa tinuod lang you are missing out sa gihatag nga grasya sa Ginoo sa imuha. Naa kay na miss nga grasya sa Ginoo, which is moto ang grasya sa pagserbisyo diri sa pamilya sa Ginoo. Pwede gyud nga mo kwaon na ka sa Ginoo, wa gyud ka ka-appeal og ministry. Pwede ra man pud, no? Pero again, you have missed out on kanisya nga dako nga grasya nga gihatag sa Ginoo sa imo, no? Tanan ta, we are all capable of serving the body of Christ. Pero dili na siya mahitabo kung dili pud ta magpa-equip, no? Kung moadto ra pud ta diri tapos simba uli ra pud ta, no? Kung ang atong pagserbisyo is taman lang sa atong trabaho, sa school lang, or kung asa man ta nga community, dili gyud nato ma-experience kani nga grasya sa Ginoo. Igsuon, karon ba makaingon ka nga naa ang imong pagserbisyo sa kani nga community sa Ginoo? Are you serving in this community of God because you are being equipped, no? Again, ma-equip lang ta kung magpa-equip pud ta diha sa Ginoo. So ikaduha, in this community diri ta ma-equip so that we can serve the body of Christ, this community. And ikatulo, last, is in this community, we are empowered to grow. Dirita nga community, pinaka mahatagan o kanang power in order for us to grow. Kung gusto gyud ka motubo sa imuhang pagkakristyano, kinahanglan ma-involve ka sa community sa Ginoo. Nganong gihatagan kita og lahi-lahi nga grasya sa Ginoo sa pag-serve, nganong gihatagan ta og lahi-lahi na mga tao to equip us is because the end goal is dili lang pag-serve, no?
Dili lang ni about serving one another. Ang end goal na to sa ato ang pag-serve is kaning maturity. So that each one of us, tanan ta diri, mutubo, mo grow, mo mature, diha into Christ-likeness. Mo nang ingon dira, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Meaning, kung i-one word lang na to na Christ-likeness, mahimo tang sama kang Kristo. Mao na ang pinaka-goal. Dili lang ni kay para makaserbisyo ta, dili. So that every one of us will mature and will grow. When we are all united sa ato ang pagtuo o sa ato ang pagkaila kang Jesus, mao na ang panahon nga ang kani nga community maka-experience gyud og tinuod nga kalinaw nga gisaad sa Ginoo. Mao nang matingala ta or matingala ang ubad, no? For example, kani atong mga communities around us, kanang bang mga dili pa kauban nato or dili pa Christian. Matingala ang uban, Christian naman unta na sila pero nganong maglalis manggihapon. Christian naman ta na sila pero nganong naagyapoy gatchismis, kusog manggihapon kay magchismis sa sulod sa simbahan, makasala manggihapon. Ngano man, it's because wala pa ta naabot sa maturity nga gusto sa Ginoo para sa matag usa. And ang reality is, maturity, growth is a lifelong process. Tinuod man gyud, no? Pero of course, it doesn't mean nga sa katapusan pa lang ta, dito pa lang ta mahimong obedient, mahimong buutan, mahimong loving, dili, no? When we say process, every day dapat na ay growth, dapat na ay maturing. No? Dapat na ay kalahian nga mahitabo. Ang picture nga iyang ginapakita sa atoa, diri is mura daw taog when we are not maturing, kunya kanabang magpabilin ta sa kung asa ta karon, mura daw taog kaning mga infants, mga baby, no? Nga giit sa dagat and kanabang kanang dagat nga naay kusog kay og hangin, kusog kay mga balot. No, kung ang baby iitsa nimo sa dagat, sa tan-aw nimo makasurvive na sa? Of course dili. Kay ganuman wala siya capacity. Physically, dili niya kaya nga magpalutaw-lutaw or magkapakapa against sa mga balot, against sa kanang hangin, kusog nga hangin. Kabalo mo, ang kaaway is always siya nagapadala og balod og hangin para ipalayo ta sa nindot nga plano sa Ginoo. And if we are not mature, kung wala ta grow diha sa Ginoo, mura tag baby nga kanang dali ra gyud ta maano, dali ra ta mapalit sa mga pagsulay nga ginahatag sa toa sa kaaway. Mga pagsulay, yung i-mention diri is kaning mga teachings, no, nga ginatudlo sa mga false teachers. Dali ra gyud ta madala ana. Dali ra ta madala sa mga kanabang mga gagmay nga mga inconveniences diri sa sulod sa simbahan. If we are not growing. Usahay pinaagi sa mga misunderstanding sa matag usa. Tapos ang pikas taas pagyud og pride, dili pagyud kabalo magpaubos. Dili pod kanang ang pikas pod kanang kusog pud kay mangluod. And so unsay may metabo, mao nang walay unity, walay peace sa sulod sa simbahan if we are all not growing and maturing. Kung magpabilin lang ta sa atong mga kinaiya sa una nga luuran, kanang dali ra mahuyubos, dali ra masuko, ingana gyud ang mahitabo. I-mention gani ni former Bishop Kahis do nga I think it was him nga sa alliance daw kanang daghan daw kay luuran. Mao nang ingon siya nga tapukon na lang daw ni tanang luuran sa alliance niya, magtukod og Luuran Alliance Church. Itapok tanan didto. Bahala mo dira, mangluod mo tanan sa matag usa. No? Ingana gyud if we are not maturing and growing in Jesus. So the only solution if we want peace, if we want unity, if we want love sa sulod sa simbahan is maturity and growth. Gusto nato na ma-experience sa church, kinahanglan
na ay maturity, na ay growth. When we are mature enough, kabalo mo masking unsa pa na nga mga panaglalis, unsay giingon diha, we will always speak the truth in love. Kung naagyod ang kanang maturity sa atong hunahuna, whatever nga mga panaglalis nga atong ma-encounter, we will always speak the truth in love. Diri man ta always gyud magka-problema, especially sa sulod sa church. 'Di ba? Kanibang pag-balance of truth and love. Kay usahay, musturya ta og tinuod, pero sakit kaayo, away gyud ang unsana. Kung walay gugma, when we say the truth, away gyud ang mahitabo. Kung moingon lang po ta og puros gugma, wala po'y kamatuoran, kinsa bay ganahan nga ilaron ka para lang mo mahigugma. Di ba? Dili man po na tama. No? So, gubot gihapon ang padulngan ana later on. So, we need to find the balance of speaking both truth and love together. And, ang kinahanglan ana is maturity. No? When we speak with one another, kanabang sa atong mga conversation, sa atong mga panagtapok, anaa ang truth and ang love. If you are mature, you will always find the balance sa imong pag-communicate sa imong kauban diri sa ato ang community. So, kamusta? Karon ba, as members of this community, makaingon ba ta nga nag-grow ta diri sa Tagsi? Nag-grow ta in terms of our conversations. Sa atong pag-istorya, naabay love, naay truth sa atong ginaingon. Sa atong mga batasan, naabay maturity, naabay growth. Are we growing dire? Because when we are involved in this community, God has given us, through the Holy Spirit, ang power to really grow. No? Na ang iyang pulong, na ang matag-usa, nga kanang mo encourage sa matag-usa. And so we can grow diha gyud in maturity. I know daghang mga Kristiyano ang hesitant makik-involve sa church in a deeper level. Maybe this is you in the past, no nga kanang dili ko gusto nga mas mo involve pa sa church. Kana bang okay lang sa ato ang musimba, maminaw. Ang atong thinking siguro is ang uban mo ingon na dili na ko mo appeal kay gubot ang church, no? Kabalo ko nga kanang ang uban siguro dira ga plastikanay lang. Kana bang kanang kabalo ko nga later on magkagubot ra gihapon kay lahi-lahi kinaiya, lahi-lahi mga batasan, lahi-lahi tag panan-aw pirmi sa mga butang. But this morning we are reminded that gihatagan na ta og gahom sa Ginoo na higugmaon ang kanisya nga community despite sa ato mga differences. No, we are enabled to love one another. Why? Because we are all united sa pinaka-source sa gugma, and that is Christ. Siguro maingon ta na okay na ko sulod gawas diri sa simbahan, dili na ko kinahanglan mo appeal kayo. Nganong mo involve pa man ko sa church nga kanang nagana man ko matun-an, mag-grow man ko sa ako ang sarili. But we are reminded today na parte sa ato ang pag-grow ang grasya nga gihatag sa ato sa Ginoo to serve one another. Kung wala ta nagaserbisyo sa matag usa, we are missing out on this grace of God. Kung wala ta naga-involve, nagapa-equip diri sa sulod sa simbahan, gina-miss out nato ang grasya sa Ginoo. Or maybe and I think this is ang pinaka-common, no? Maybe hesitant ta because in the past, kapila na po ta nasakitan sa sulod sa simbahan. Na yung mga tao nga nakapasakit sa tua, kana bang kanigid atong always ako madungga no nga Kristiyano pa man unta pero sila pa hinuon ang nakapasakit sa ako. So sometimes dili na ta gusto i-involve because kanang hadlok ta nga mapasakitan usab, no? But we are challenged today nga igsuon padayon lang. Why? Because even sa atong mga kasakit, ma-experience nga kasakit, diha man ta mag-grow. No? When we learn from our mistakes, when we learn from kanibang mga hurts nato
sa ato ang kanang mga mag-reconcile ta, maghiusa ta despite nga naatay mga ma-experience nga sakit, as we relate sa matag usa, dira man ta mature. Dili ta mag-mature kung sige tag-iwas og conflict. We mature when we go through the conflict and we learn from our conflicts. So ayaw undang, ayaw palayo once nga ma-hurt ka sa church, no? Pangitag pamaagi, no, kanang tinguhaon nato nga ma-reconcile kay nganuman diha ta mag-grow, diha ta mag-mature, diha mag-mature ang lawas ni Kristo or diha mag-mature ang kaning community nato. Kumuundang ta og involved kay nang luod ta or nasakitan ta, dili nato maabot ang maturity nga gusto sa Ginoo para sa ato. Ing-ani kay importante ang atong involvement sa kaninga community. Pwede ta moingon siguro in the last part na kanya-kanya bitaw ta og kaluwasan, no? Pwede man gani ko magsigira kog online dito ra ko sa kwarto, mao higda-higda, maminaw sa pulong sa Ginoo, maluwas mangyapon ko. Ang importante malangit. Yes, igsuon, salvation is a personal concern. Dili man ang imong katapat ang mudikta kung maluwas ka or dili. Pero hinumduman nato, Christianity, kaning discipleship is a community concern. Maluwas ta tinuod, pero if we want to grow, dili ta magpabilin nga muratag mga infants nga dali ra ta mapandol, dali ra ta madala sa mga pagtulunan diri sa kalibutan. Kinahanglan mahimo tang part ani nga community. Kinahanglan ma-involve ta ani nga community. How do we become involved in this community? Of course, parte ani yang pagsimba nato, no? Pero pwede pod nga mosimba ta, uli ra pud ta dayon. How do we become a part of this community? Maybe right after sa service, kanang lamanuhon nato ang matag usa, kamustahon nato ang matag usa. Kung natay mga fellowship sa atong auxiliary, part man gihapon na involved ta, join ta. Kung naatay gasa nga pwede nato mahatag, maserbisyo diha sa Ginoo, natay panahon, natay kanang resources nga mahatag sa Ginoo, that's being part, involving ourselves in this community. And above all, pag-show og gugma, no? Pag-show og concern sa matag usa. Mauni ang tinguha sa Ginoo para sa ato. And dili nato maabot ang nindot nga plano sa Ginoo para sa ato kung dili ta mahimong parte ani nga community. Part sa design sa Ginoo sa ato to reach or to experience His utmost blessings is if we will be involved in this community. So igsuon, kung gusto ko nimo ma-experience pagyod ang blessing, panalangin sa Ginoo sa imo, we need to be involved in this community.